Po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa ating talakayan sa chapter 62 ng Isaiah. At kahapon nga po ay natapos natin ang verse 4 and verse 5, no? Pero bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, ang dakila sa lahat, thank you po sa araw na to, sa patuloy na biyaya ng buhay, kalakasan, karunungan, pag-iingat, protection, Panginoon. Salamat sa mga ligtas na biyahe, Panginoon, sa araw na to, sa patuloy na paggabay sa aming pag-aaral. Naway ang mga kapatid na nasa online, ang mga hindi namin kasama dito sa church ay sana makasama namin at sabay-sabay kaming matuto at maunawaan ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na gabay at biyaya ng karunungan na kayo po sana ang aming patuloy na maitaas, mapapurihan, at ito'y makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, so maraming salamat po ulit. Tayo po ay magsama-sama muli sa gabing ito. Tayo nga po ay nasa verse 6 and 7. At kahapon nga po ay natalakay natin ang verse 4 and verse 5 na tumutukoy nga po doon sa hindi na maghihira o hindi na tatawaging iniwan or pinabayaan ng kanyang bayang Israel. At dito ay makikita natin na hinihambing din sa isang tulad ng isang ikakasal, no? Ang verse 5 na tumutukoy nga po dun sa kagalakan at kaluguran at glory ng Panginoon, syempre. At alam naman natin ang pinakadakilang nagbigay ng kadakilaan sa Panginoon, syempre yung pagkamatay ng Panginoong Jesus, no, sa krus. Dahil nga po yun ay the ultimate, no, na pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan. At dito nga po sa verse 4 and verse 5, ito nga po ay tumutukoy sa dalawang talata na nagpapakita ito ng katangian ng Panginoon na walang katapusang pagmamahal, walang katapusang katapatan niya sa kanyang bayan, no? Mula nga po dun sa wasak, no, ng lupain ng Jerusalem ay nakita natin na bubuuhin muli, itatayong muli at magmumukhang kaya-aya o yung yung outstanding, maging outstanding yung kanyang bayan. At dito nga po ginamit din yung mga corona at yung naging resulta is yung diadem, no? Isang bagay na patuloy nating sana matandaan sa mga talatang ito ay hindi tumitigil ang Diyos, no? Hindi po siya nagpapahinga para sa kanyang bayan, no? Ito ay siyempre ang pagbabago, ang papanumbalik na gagawin ng Panginoon ay kailanman ay ito ay mauwi pa rin siyempre sa kanyang glory, no? Yan, so hindi ka tatawagin pinabayaan. Alam naman natin na yun nga, no, after ng mga digmaan, pagkatalo, pagkawasak, pagkabihag ay ito na po, no. Alam ng Diyos na mula doon, alam ng Diyos ang gagawin niya sa kanyang bayan. Mula sa pagkatiwangwang ay ito ay maaari na muling magamit, no. So the beautification, actually hindi mo hindi mo maisa-isa, no, hindi mo totally ma-identify kung anong klaseng gagawin ng Panginoon kasi talagang very wala siyang definition, no. Siguro mga temporaryong mga term lang nagagamit natin. So dito rin ay nabanggit din yung Hephzibah, no. Hephzibah ay nangangahulugang ang aking kasiyahan ay nasa kanya, no. Ito nga po tumutukoy sa isang bride, no. Yung groom ay nagagalak, natutuwa, sobrang saya niya, no, nung nakikita niya yung kanyang fiancé, yan. At yung viola is siyempre yung may bride o may asawa, no, aking asawa, yan. So may asawa pala, yan. So dito sa pamamagitan ng ganitong paggamit ng mga salita, ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa, no. Excited ka na makasama mo ang iyong pinapangarap na makasama sa buong buhay mo. Yun nga, no, naalala ko yung tanong sa amin ni Pastor Dom noong nakarang araw. Talagang
ito po yung nais ng Panginoon. At syempre, nais din natin bilang mga mananampalataya. Yan. Ganun din syempre ang gusto ng, hindi lang gusto, kumbaga ito yung pinapangarap din ng maraming tao. Yan. So, nagagalak, isang salita na talagang walang presyo. At ito ay makikita natin na nandun yung pagpapanumbalik, pag-asa na pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ayan, so dito makikita rin natin na siya ay tunay na makapangyarihan. No? Ililigtas niya ang kanyang bayan at dadalhin ito sa napaka gandang sitwasyon na makikita ng maraming bansa, which is ang makikita syempre ang kadakilaan ng Diyos. So tayo ay tulad ng isang imahe na nakikita na sobrang ganda. Sino ba yung naaalala natin? Siyempre yung gumawa, no? Yung behind that product, no? Sa mga kumbaga pag-uusapan namin kanina yung relo. Siyempre, ang pinaka doon is yung gumawa, no? Kung sino yung nag-create ng relo na yon, no? Especially yung word na R. Yan. So dito makikita natin yung pagmamahal, yung walang katapusang pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan, na makikita natin sa buong aklat ng Isaiah na nandun yung pagpapanumbalik, pag-asa at pagliligtas ng Diyos. So sa verse 4, tayo po ay tutungo sa binabanggit na hindi ka na sa verse 6 and 7 pala, sorry. Yan. So binabanggit dito, naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem. Hindi sila tatahimik araw at gabi. Ipapaalala na kayo Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makalimutan. So, watchmen, actually, nabanggit ito ni Pastor nung sa introduction, no? Pero, ang watchmen po ay ito yung mga nagbabantay tuwing gabi. Hindi na tuwing gabi, 24 hours, no? 24/7, na kahit yung mga maliliit na daanan na pwedeng pasukan ng mga kalaban or anumang pwedeng makasira doon sa lugar, no? Ang watchmen, para sa kaalaman ng lahat, ito yung mga nagpapatrolya, no? Sumusubaybay sa mga kung saan sila naka-assign, no? Ano pa, ito yung may responde pag may mga alarm. Yan. So yung mga watchmen, ito yung nagpapanatili o nagme-maintain ng mga ng seguridad, no? Sistema ng security. At again, ito rin yung nagre-report syempre ng mga anumang pwedeng maging kainahinala na aktibidad, no? At pwedeng makaapekto sa kaligtasan ng nasasakupan. So ito ay isang talata na nagpapahayag ng mensahe ng espiritual na pagbabantay, ang pangangailangang ipahayag ang pananampalataya ng isang tao at ang tapat na proteksyon at pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ay nagsisilbing paalaala sa mga mananampalataya na manatiling matatag sa kanilang pangako sa Diyos. No, ito nga po yun, hindi lang pagbabantay physical, siyempre, pagbabantay spiritual. Ito ay siyempre yung ating buhay, panalangin, no? Ang talatang ito ay patuloy na nagbibigay ng paghihikayat at gabay sa mga mananampalataya sa kanilang espiritual na paglalakbay at muling pinagtitibay ang walang hanggang katangian ng pagmamahal at proteksyon ng Diyos para sa kanyang bayan. Nakita natin, no, yung kagabing pinag-aralan natin na sa verse 1, verse 2, verse 3, no, yung hindi ako titigil hanggat hindi nangyayari sa aking bayan, yung kanyang pinaka gagawin niya o yung plano niya, no? So dito tumutukoy ito sa mga taong patuloy o nagpapatuloy na dumadalangin sa Panginoon, no? Na Lord, huwag niyo kami pabayaan, huwag niyo kami ay patuloy ninyong samahan sa ganyan, no? So ito po yung pray without ceasing, kumbaga, no? So ito ay kabanata na ang tema nito ay pagpapanumbalik sa relasyon ng Diyos. So ang tanong kasi dito is, tayo bang mga nag-aaral, nananampalataya, kamusta yung ating
communication, no? Ating conversation sa Panginoon. Tayo ba ay gaano ba tayo kadalas na tumawag sa Kanya? Kapag may kailangan lang ba? Kapag mayroon lang tayong pangangailangan o yung sitwasyon na mabibigat? Siyempre dito po, no, tinutukoy dito na itong watchman ay araw at gabi nagbabantay, no? At alam natin na ito ay isang gawain na hindi napapatid o napuputol. Bakit? Kasi nga ito ay tuloy-tuloy na paghingi ng tulong sa Panginoon, pagpapaalala sa Panginoon na Lord, tulungan mo kami. Panginoon, samahan mo kami sa aming sitwasyon ngayon, no? So ito ay tumutukoy pa rin siyempre sa hindi natatapos na ugnayan ng Diyos sa kanyang bayan. So ang talatang ito ay isang binabanggit ni Propeta Isaias na ang papel ng mga bantay sa Jerusalem, na ang imahe ng mga bantay sa mga pader ng isang lungsod ay mahalaga sa sinaunang malapit na silangan. Sila ang responsable sa pagbabantay sa lungsod, pagbabantay sa anumang mga palatandaan ng panganib, yun, nabanggit na natin kanina, at ito ay kailanman sinabihan sila, no, na yung utos, particular na utos na huwag kailanman mananahimik o manahimik araw o gabi, at laging banggitin sa Panginoon ang kanyang pangako sa mga tao. So ito ay patuloy na panalangin, patuloy na pagtawag sa Panginoon, patuloy na pagdulog na yung pangako ng Panginoong Yahweh sa kanila, no, na hangga't hindi ito nangyayari ay patuloy na magbantay, patuloy na manalangin, no, sa atin sa sitwasyon ng mga mananampalataya, no. Sa kasalukuyan tayo, pag meron tayong mga prayer requests, mga hindi pa nangyayari, anong ginagawa natin? Di ba patuloy natin itong ipinapanalangin? Yung tao na gusto natin makakilala, yung taong gusto natin makakasama sa paglilingkod, patuloy nating pinapanalangin hanggang ito po ay siyempre mangyari, no? Siyempre ito pa rin ay kung kalooban po ng Panginoon. So ang ideya ng mga bantay sa mga pader ng Jerusalem ay nagsisilbing simbolo ng espiritual na pagbabantay at pangangasiwa. Kinakatawan nito ang responsibilidad ng bayan ng Diyos na maging mapagbantay at mapagmasid sa espiritual na kapakanan ng sarili at ng iba. Ang mga bantay ay tinawag upang maging matyaga at hindi natitinag sa kanilang pangako sa Diyos, at patuloy na kilalanin at ipahayag ang kanyang presensya at autoridad sa ating kapanahunan, at mga bantay na sumisimbolo sa mga taong itinalaga ng Diyos. Again, sa 1 Thessalonians, no, yung binabanggit doon ni Apostol Pablo na pray without ceasing, no, patuloy na panalangin sa Panginoon, patuloy na pagbabantay, no, hindi lang physical, siyempre spiritual na pag-atake ng mga kaaway o mga ng diablo, no. So dito makikita natin na tinutukoy dito na huwag nating hayaan, no, na magpahinga ang Panginoon, no. Kausapin natin siya, patuloy natin siyang hinga ng tulong, at ito ay nagpapakita ng malalim na relasyon, no. Nagpapakita ito ng malalim na ugnayan ng Diyos, ng tao sa Diyos. Tinatabok din ng talata ang kahalagahan ng pagpapahayag ng pananampalataya at debosyon sa Panginoon, no. Pansinin niyo, no, pag tayo ay o pag kayo hindi kayo masyadong nananalangin, no, minsan nakakaligtaan natin, oops, parang may kulang, no, mayroong hindi tayo satisfied sa araw na to. Bakit? Kasi nakakalimutan natin yung pinaka-importanting kausapin, no, which is ang Panginoon. At ito ay tumutukoy nga po sa pananampalataya at debosyon. Pag sinabing debosyon, nung nagtanong ako sa TikTok, ang sabi nila, devotion is siyempre yung panalangin, yung pag-aaral ng Bible, no? Pero yung word of devotion, from the word devotion, is devoted, or yung commitment, no? Yung committed sa ganoong gawain, no? Ang watchman, ganoon din sila, no? Hindi sila tumitigil, hindi sila hindi sila
patuloy nilang tinatawag ang Panginoon, patuloy silang humingi sa Panginoon ng gabay at ng ito yung panalangin para sa kanilang bayan. So ang utos na banggitin ang Panginoon at huwag manahimik ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng mga mananampalataya na hayagan at matapang na ipahayag ang kanilang pananampalataya sa Diyos at magpatotoo sa kanyang kadakilaan. Ito ay isang panawagan na aktibo at patuloy na kilalanin at purihin ang Panginoon, kapwa na panahon ng kapayapaan at sa panahon ng kaguluhan. No? Yun nga, nabanggit ko kanina na saan lang ba tayo? Tuwing kailan lang ba tayo tumatawag sa Panginoon? Tuwing kailan lang tayo dumudulog at kumukonsulta sa Kanya? Kapag kailangan na natin ba siya? No, dapat hindi rin, no? Kahit anumang sitwasyon, anumang oras at panahon, patuloy tayong manalangin, patuloy tayong makipag-usap sa Panginoon na parang isang bata na nagsusumbong o nagkikwento sa kanyang ama. Yan. So, ang imahe ng bantay at pader ay may mas malawak na kahulugan din sa konteksto ng aklat ng Isaiah. Sa buong aklat, binabanggit ng propeta ang hinaharap na pagpapanumbalik at kalwalatian ng Jerusalem na sumisimbolo sa sukdulang pagpapanumbalik at pagtubos ng bayan ng Diyos. Ang mga bantay sa mga pader ng Jerusalem ay maaaring makita bilang simbolo ng espiritual na pangangalaga at proteksyon na ibinigay ng Diyos para sa kanyang bayan. Pati na rin ang representasyon ng espiritual na pagbabantay at kahandaan na kinakailangan ng mga mananampalataya. Mahalaga na maunawaan natin dito na yung sinasabi ditong watchman ay ganun din tayo, no? Na tayo ay hindi lang pisikal na nangangailangan ng tulong, kundi pati spiritual, kasi anumang sandali, anumang oras, mayroong pwedeng makapasok, mayroong pwedeng makapanlinlang sa atin. At ito yung isang bagay na dapat natin maunawaan dito, na tayo ay palaging maging handa, no? Pagbabantay at kahandaan na kinakailangan ng mananampalataya. Ngayon dito sa sitwasyong ito, na mga taong ito ay hindi titigil na manalangin at magpaalala kay Yahweh sa kanyang gagawin sa kanyang bayan, no? Ano ba 'yon? Siyempre yung gagawin niya nga itong dadalhin niya nga ito sa kanyang sa sitwasyon na kung saan makikita ng maraming bansa ang kanyang bayan at ito ay makikita bilang kadakilaan ng Diyos. Yan, bukod pa rito ay papahayag ng talata ang ideya ng katapatan at pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bantay sa pader. So tinitiyak nga po ng Diyos na ang kanyang bayan ay binabantayan at pinoprotektahan. Siyempre, ito ay sa pamamagitan din ng kanyang proteksyon, kanyang walang katapusang pangangalaga. So ang mga bantay ay isang pagpapakita ng mapagmasid na mata ng Diyos sa kanyang bayan na nagpapakita ng kanyang hindi natitinag na pangako sa kanilang kapakanan at kaligtasan, no? Napakaano po ng mensahe na ito sa ating kapanahunan na pinapakita dito yung katangian ng Diyos na sa kanyang pangako, no? Tayo ay nakasisiguro, no? Andun po yung katiyakan na tayo ay kailangan lang natin siyempre patuloy tayong lumapit, patuloy tayong tumawag at araw-araw tayong manalangin para sa ating naisin, no? Na kaligtasan at yung present situation, current situation natin. Sa ating kapanahunan ng iglesia na representasyon ng pamilya ng Diyos ay kinakailangan pangalagaan ng mga tao o lingkod na itinalaga ng Diyos, ang mga pastor. Labis na mahalaga ang patuloy at tuloy-tuloy na pangangalaga sa espiritual na kalalagayan ng mga tao sa loob at labas ng iglesia. Ang mga mananampalataya ay itinulad sa mga tupa na walang sariling pag-iisip, lagi umaasa sa pastol, no? Ang tawag ay altrisyal. Kaya po tayo may mga
prayer meeting, meron tayong mga araw ng panalangin, no? Na tayo ay hindi lang nagpe-pray para sa ating mga pansarili, kundi ang mga kasama natin sa iglesia, siyempre ang mga tagapanguna, at napakahalaga po nito, no? Yung panalanginan. Yan, so alam naman natin ito ay isa rin sa mga hinahayag ng Apostol Pablo doon sa mga aklat niya, no? Tayo ay magpanalanginan. Sa panahong sila ay napabayaan, malaki ang posibilidad na sila ay maligaw at patuloy na mapalayo sa pamilya ng Diyos. Ginagamit ng banal na espiritu ang mga pastol o lingkod ng Diyos upang pangangalagaan ang kanyang mga tupa, no? Bilang taga-panguna, no? Hindi lang tagapagturo o tagapagsalita sa pulpito ang pastor, kundi sila din po ay pinapanalangin din nila ang mga member. At ganoon din syempre, no? Tayo rin, no, bilang yung mga member, mga kapatid ay nananalangin din para sa kanilang pastol, no? Yan. So itong verse 6 ay nagpapakita ng lalim at malawak na ugnayan, no, ng Panginoon at ng tao. Ang bayan niya na patuloy na nanalangin sa kanya hanggang sila ay maging maisaayos, no, ng Panginoon, ay patuloy na nagbabantay at nagmamatsyag, lalo-lalo na ang mga tagabantay na inatasan na mga laga para sa proteksyon ng bayan. Yan. So, verse 7, huwag ninyo siyang pagpapahingahin hanggang hindi niya na itatatag muli itong Jerusalem, isang lungsod na pinupuri ng buong mundo, no? So, this is calling for para patuloy na manalangin, no? Patuloy na dumulog sa Panginoon, patuloy siyang paalalahanan, Lord, no? Ang pagtawag sa Panginoon ay isang katangian na aksyon na may malalim na relasyon ang tao, no? Bakit? Kasi wala siyang ilang o hiya na humingi ng panalangin, no? So ang talatang ito ay sa particular na talatang ito, si Isaiah ay naghahatid ng mensahe sa mga tao ng Israel na hinikayat silang manalangin at mamagitan para sa Jerusalem. Ang utos na huwag siyang bigyan ng pahinga ay tumutukoy sa Panginoon na hinihimok ang mga tao na patuloy na manalangin para sa pagtatatag at pagdakila ng Jerusalem, no? Sinasabihan dito ng propeta Isaiah ang mga tao, lalo na yung mga tagapagbantay, no, na patuloy na pagmatsyag, patuloy na maging alerto, patuloy na maging mapagbantay. At yun nga, no, yung palaging pag-iingat. So ito ay tulad ng panalangin ng mga tao sa kanyang bayan, ay patuloy silang nananawagan, nagpapaalala sa Diyos na sila ay humihingi ng tulong sa Kanya. Ang pangunahing layunin ay ang Jerusalem na maging isang papuri sa lupa, na nagpapahiwatig nga po ng isang lugar ng karangalan at paggalang sa mga bansa. Isa sa mga pangunahing tema sa talatang ito ay ang konsepto ng panalangin at pamamagitan, no? And, yung naalala ko yung isang kaibigan, isang kwento sa Bible, hindi ko lang alam kung ano exact na book, no? Yung may lumpo, no? Tapos yung mga kaibigan niya, no, na pinapanalangin siya na siya ay gumaling, at nakita natin yung pananampalataya, no? Nakita natin yung naging instrumento para itong taong kaibigan nila is gumaling, no? At alam natin anong ginawa doon is binuhat nila at ginawa nila ng paraan para makalapit sa Panginoon. So tulad din po dito, no, yung pananampalataya, yung panalangin, na ito yung mas nagpapatibay, no, sa ating relasyon sa Panginoon. At dito sa bayan ng Diyos, sila ay patuloy na nananalangin para sa kanyang bayan
upang ito ay magawa ng Panginoon yung kanyang plano dito. So binibigyan diin ng propeta Isaiah ang kahalagahan ng patuloy na at hindi natitinag na panalangin sa paghahangad ng katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kasi nga may pangako nga po si Yahweh na para sa kanyang bayan, at ito yung nais ng propeta na gawin ng mga tagapagbantay, no, ng mga tao na patuloy na kausapin ng Diyos, patuloy na dumulog sa kanya. Ito ay naaayon sa mas malawak na tema ng pananampalataya, pagsunod at pagtitiwala sa soberanya ng Diyos na naroroon sa buong aklat, nandito sa aklat ng Isaiah. Ang talata ay sumasalamin din sa ideya ng kapangyarihan ng panalangin sa pagdadala ng banal na interbensyon at pagsasakatuparan ng mga layunin ng Diyos sa lupa, no? Yung mga kasama ko sa TikTok, no, lagi silang humingi ng panalangin para sa kanilang kaligtasan, no? Malaking bagay po na tayo ay dumudulog, no? Tayo ay nananalangin para rin sa kanila, sa kanilang pamilya, sa kanilang patuloy na trabaho, no? Kasi nga sa OFW po yung karamihan doon, at dito makikita rin natin ito ay tumutukoy doon sa pagiging kasangkapan o instrumento sa pananalangin para sa bawat isa, no? Ang tandaan na ang konteksto ng talatang ito ay umiikot sa panahon ng paglaya at panunumbalik ng mga Israelita buhat sa mahabang panahon ng pagkakabihag sa Babylonia. So ito nga po ay nananawagan na manatili ang mga tao at manatili ang tao sa kanilang nanumbalik na relasyon sa Diyos. Huwag silang muling ilalayo at kumilos tungo sa pagtatatag ng bagong Jerusalem. Ang mensahe ng talatang ito ay nagbibigay diin sa buhay ng mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon na inaasahan ng Diyos na mananatili sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Unang Korinto chapter 15 verse 58. So ito yung kung bakit mayroong mga prayer meeting, bakit may mga schedule tayo, no? Every morning mayroon tayong mga personal na panalangin, every night and every anumang oras, no? Dahil po ang panalangin po ay ito yung patuloy na nagpapalalim, no, sa ating sa koneksyon sa Panginoon, no? Ito ay pakipag-usap natin sa Ama, sa Diyos, na patuloy natin humihingi ng karunungan, kalakasan, kagalingan at mga pangangailangan sa araw-araw. Ito ay nagpapakita ng pagsuko, no? Kasi nga humihingi tayo, ibig sabihin tayo ay nagpapasakop sa Panginoon. Sa simbolikong paraan, ang Jerusalem ay may espesyal na kahalagahan sa salaysay ng Biblia. Ito ay nilalarawan bilang tahanan ng Diyos at kumakatawan sa espiritual at pampolitikal sentro ng bansang Israel. So, ang pangaral ng propeta na gawing papuri sa lupa ang Jerusalem ay may malalim na simbolikong kahulugan dahil sumasalamin ito sa pangunahing layunin ng lungsod na pinili ng Diyos na maging isang tanglaw ng liwanag at isang testamento sa kanyang katapatan, no? Isang modelo, isang representative, no? Isang bayan na nakikitang nagniningning, at syempre ito ay nagre-reflect sa kadakilaan ng Diyos. So bukod pa rito, ang talata ay maaaring ding bigyang kahulugan sa alegorya kung saan ang Jerusalem ay sumisimbolo sa espiritual na kalagayan ng mga tao ng Diyos. Ang panawagan ng manalangin para sa pagtatatag at pagdakila ng Jerusalem ay maaaring ituring bilang isang direktiba upang mamagitan para sa espiritual na pagpapanibago at pagtataas ng buong komunidad ng pananampalataya. So binibigyan din dito ang responsibilidad ng mga mananampalataya na aktibong makisali sa panalangin at hangarin ang pagsulong ng kaharian ng Diyos sa lupa, no?
Kaya nga yung panalangin, no, Our Father who art in heaven, holy be your name. No, yung dinadala natin, tayo representative ng Diyos dito sa lupa. At nakikita sa Jerusalem, makikita sa Jerusalem ang imahe ng Panginoon, na ito ay nagpapakita ng tunay na sila ay pinili, no? Sila ay pinili ng Diyos at sila ay magiging nakikita sa kanila ay ang Panginoon mismo. That's why sila ay magniningning na gaya ng Panginoon. So sa pagtatapos ng talatang ito, isang makapangyarihang pangaral o paalaala sa mga tao ng Israel na patuloy na manalangin. Ang mga watchman na ito ay tinutukoy na mas lalong maging magbantay, especially sa usaping espiritual, para sa pagtatatag at pagdakila ng Jerusalem. Sinasama ng talata ang mga tema ng panalangin, banal na interbensyon at ang simbolikong kahalagahan ng Jerusalem sa salaysay ng Biblia. Ito ay nagsisilbing walang kupas na paalaala para sa mga mananampalataya, dahil ito po yung ating identity, no? Bilang mananampalataya, tayo po ay hindi pwedeng hindi nananalangin, no? Kasi ito nga po yung ating pagkakilala, ito yung ating baon-baon palagi. So ito ay nagsisilbing walang kupas na paalaala para sa mga mananampalataya na manatiling matatag sa panalangin at aktibong hangarin, pagsulong ng mga layunin ng Diyos sa lupa. Napakahalaga po na yung especially po, no, pag mayroong mga kapatid na patuloy na humingi ng panalangin, hanggang sa pinagpipray natin to, no, hanggang sa maging maayos. So dito rin po na makita natin na patuloy silang nagbabantay, patuloy silang dumudulog sa Panginoon na Lord, tugunin mo ang iyong pangako, yung aming paghingi ng pangangailangan na maging masaayos ang bayan, no, hanggang sa mangyari yung pagpupuri na nais na makita ng Diyos sa kanyang bayan. So hindi tayo tumitigil, pray without ceasing sa ating mga buhay, sa kalukuyang panahon, siyempre sa agalingan ng ating mga kaanak, ng ating pamilya, yung mga panalangin ng tagumpay, panalangin ng pagkakilala sa Diyos, no? Hindi po natin dapat tinitigilan yan, no? Ang bawat tao, ang bawat mananampalataya may kanya-kanyang sitwasyon, pinagdaraanan, at ito'y ating inihingi ng panalangin sa Diyos, dahil alam niya po ang sagot sa lahat ng ating panalangin. Kaya sa kanya lang po tayo patuloy na umasa at magtiwala, tulad ng kanyang bayang Jerusalem na patuloy na nanalangin, hindi siya hinahayaang hindi maging busy, no? Dahil hanggat sa mangyari ang gagawin ng Diyos sa kanyang bayan. So mga kapatid, dyan po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral sa gabing ito. Tayo po ay magkita-kita muli bukas. Yan. Para sa pagpatuloy po ng Isaiah 62. Bago po tayo matapos, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, nakilala sa lahat, salamat po sa araw na to, sa pag-aaral namin, Panginoon, sa karunungan na binigay mo sa amin, sa patuloy na panalangin na walang katapusan, panalangin na para sa ikabubuti ng aming pamumuhay bilang mga lingkod mo, sa patuloy na panalangin sa pananatili sa iyo. Lord, samahan niyo po kami sa oras na to, sa gabing ito, at sa bukas po sa aming Sunday service ay patuloy ka naming mapapurihan. Ikaw ang aming maitas, Panginoon. Ang mga kapatid na hindi namin nakasama, ay sana po kayo po ang patuloy na magpaalala sa kanila, na sila ay patuloy kang paalalahanan sa buhay nila. Maraming salamat, Ama. Salamat po, Lord, sa iyong patuloy na gabay at pagsama sa amin. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, maraming salamat po, Pastor Nanding. Siyempre kasama ko po dito sa church si Pastor Dom, si Princess. At sa lahat po ng mga naka-join, salamat, thank you po. Tayo po magsama-sama muli bukas, alas 6 uli ng gabi. So tayo po ay daily devotion tomorrow. Yan, thank you po.
At sa Diyos lang po papurit parangal.